Nag-harvest ako ng kangkong sa luyos sa aming bahay. Sa likod na aming bahay kasi malinis ang kangkong kasi inulan. Meron kaming marami dito, marami kaming gulay. Merong kawayan na kining dabong pinili ko kay Merta, at saka may kami malunggay at okra. So hinarvest ko kasi malinis ang mga kangkong kasi inulan. Napakaganda ng mga kangkong, malinis. So hinarvest ko para maibigay ko sa aming kapitbahay na walang gulay. Dito nagsimula na akong mag-harvest ng kangkong. Ang kangkong na ito ay tinanim namin sa likuran kasi gusto namin ng kangkong na Amerikano, hindi yung kangkong na pula na kahit saan na siya tumutubo. Ito ay tinanim namin. Madali itong paramihin kung basa, pero mabasa tubig yan ang lupa, madali itong paramihin. So nagtaka ko, maraming kangkong gumagapang kasi tubig ang lupa na aming tinaniman. So pinagsatagsa ko na lang, o hindi ko ganit kapag harvest, pinili ko na lang yung mga magagandang mga dahon para magustuhan ng kapitbahay ko at naibigay ko na. So tingnan natin ang paligid. Marapit ng harvestin ang kanilang palay dito. Kaganda ng kanilang palay. So dito may banda ay hindi tiraniman kasi may udit. Baka mayroong mga matinik, mga bildo na nakaampas dito. So kailangan hindi nila to taniman. Yung pangalawang step na kahon na lang ang tinaniman nila ng palay dahil nag-alala sila gulay ka mo? mabuslot or Gulay ka mo tangkong? madaot na masira yung kanilang traktor dahil mayroon pang mga matinik na nakalagay na hibaon dito sa basak kasi yung mga nilipad na mga sin at ano-ano pa dito sa basakan na lipad. May tanim silang okra sa kanilang likod. Bukan man dahil tingnan natin ang kumay palay nila kung gaano ka maganda ba ang kanilang